Mga kalahi, good afternoon sa inyo mga kalahi, no? Nandito na naman si Kalahing Saman Vlog, no? Sa ating punto komentaryo. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao, at sana ang Diyos po'y ingatan tayo ng Diyos. Ang ating bansa po'y ingatan ng Diyos mga kalahi, no? At pong pag-usapan ngayon mga kalahi ang patungkol po, no? Kung sino talaga ang dapat, no? Karapat-dapat na ma-impeach mga kalahi. Kailangan talaga ng mga tao po'y marunong pumili at marunong umunawa sa kalagayan ng ating bansa, lalo na sa atin pong mga pinaniwalaang leader, no? Dahil parang ang mga tao ngayon inuuto-uto, no, sa mga propaganda, sa mga paninira, no, na para talagang na ano na sila, no, naanib na sa madilim na landas, no, dahil sa mga paninira, mga propaganda sa social media, sa mga trolls, kaya ang mga tao po'y mali ang mga source of information, mali po, o kaya ang mga tao parang litong-lito at ang iba naman ay talagang nauto sa mga partido, no, sa mga oposisyon ng gobyerno, yung mga nagre-rebelde ng gobyerno, no. Tandaan natin mga kalahi, no, na marami na ngayong mga parang baga kumikilos na ang side sa mga Duterte group, no. Ito pong tinatawag lang Sara Philippines na ang mga maliliit na sulok sa ating pong bansa ay kanila pong talagang pinupuntahan, no. Parang binibrinwa sa mga tao mga kalahi. Ngunit kailangan dito po sa Kalahing Saban Vlog na mapanood ninyo ay makukunan ninyo ito ng magandang mga advice at magagandang mga payo. Dahil dito po sa atin pong sa ating panukala po ay nag-base po talaga tayo sa yung mga ebidensya, no. Kaya mga kalahi, kailangan marunong po tayo, no. At wag natin kalimutan, no, mag-subscribe sa Kalahing Saban Vlog mga kalahi. Yun talaga, no, may mga tao talaga, no, yung lalo na sa mga nagre-rebuild ng ating gobyerno, no. Naghahanap talaga sila sa yung kumbaga para mabagsak ang ating gobyerno, no. Kaya lang kailangan po matuto po tayo, no, kung at mag-isip kung sino talaga ang karapat-dapat ma-impeach, no. Napakalinaw talaga na ito pong si Sara Duterte, ka-impeach talaga si Sara Duterte, no. Kasi sa atin pong napanood, no, sa mga video na yung papatayin daw ang ating presidente, gugurgurin daw si Lisa at saka si Martin Romualdez, no. Kaya dito natin maunawaan talaga, no, na talagang ito pong si Sara Duterte na ngayon ay iniidolo ng konting grupo. Kasi konti na lang talaga sila, yung numbers ng mga supporters, no. Talagang no, ito po sana ang kailangang unawain, dahil ito pong si Sara Duterte ay parang atin pong naunawaan na hindi talaga matino, ano, ang pag-iisip, no, dahil ikaw po'y vice presidente ka, tapos ikaw po'y may pag-iisip ng ganyan, no, napakasama yung pagsasalita mo ng ganyan, no, mga kalahi. Imagine ninyo, ibibigay natin ang power doon po sa vice presidente para maging kapalit. Tandaan natin, yun bang ugali ng magiging presidente kapalit ni PBBM na napakabuti, napakabait, di ba? Si President Marcos, mga kalahi, hindi po siya perfecto. Totoo yan, no? Pero so far, no, wala po tayong nakikitang aksyon ni PBBM na ka-impeach. Yun ang tandaan sa bawat isang mga Pilipino. Wala po tayong nakikitang motibo at parang mga bagay na talagang kailangan siyang i-impeach. Napakabait sa presidente. Si Sara lang ang kailangan talaga na ma-impeach dahil maraming mga ebidensya, with evidence talaga. Itong si PBBM na gawa-gawa lang paninira ng kalaban, ito po'y biktima ng mga propaganda, no? Tapos, i-impeach. Sino ba yung mga taong nag-i-impeach? Mga taong mga may suliranin, mga taong mga may talagang sinasabi na may sayad. Di ba? Para sa akin, mga kalahi, malabo talagang ma-impeach si President Bongbong dahil wala po talagang ground, wala po ground na makikita natin na siya po'y nag-violate. Di ba? Kaya mga kalahi, plano talaga ng mga Duterte,
Yung mga, kasi may ano na sila parang panic mode na talaga sila Hindi na talaga sila napalagay ngayon dahil marami na talagang mabubunyag Oh, maramdaman talaga nila ang totoong no? Totoong gobyerno. Maramdaman talaga nila na ang matinong gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi po ito nasusolusyonan noon pa sa mga nagdaang mga presidente. Oh, I'm confident talaga mga kalahi na pag ito po'y maumpisahan na at mapasa po talaga ito sa Senado, no? Ang impeachment trial ng Vice Presidente, talagang mabubuksan talaga lahat. Yun talaga makikita ang tunay na pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Yun talaga pag ito po'y mapasa na, no? Kasi marami pang gumugulo no sa takbo ng impeachment trial. Maraming gumugulong na mga maraming mga hadlang. 'Di ba? Ang mangyari talaga dito pag delikado ito pag ang presidente PBBM talaga pag siya po'y mawala na sa pwesto dahil matapos ng kanyang termino, ang mangyari dito ay babalikan pag ito po'y makabalik ang mga Duterte. So kailangan talaga na pagplanuhan ito ng gobyerno dahil may banta na no? 'Yun ang sabi ni VP Sara na talagang at saka ang mga DDS, mga DDS supporter na talagang gaganti talaga sila. Kaya kailangan talagang no? Hindi kailangang pagplanuhan talaga ng maigi para hindi makabalik yung kasamaan. Ang pagkakaiba lang ngayon talaga ng bumaba or nang umalis sa pwesto ito si Martin Romualdez parang mahina Ito pong mga parang nanglupaypay yung mga congressman, congresswoman. Ito pong House of Representative parang wala nang lakas, no? Kasi iba na yung speaker Iba na yung nila Oh, ni Buji D. Yun lang ang nangyari mga brothers sisters. Yun lang dito lang po tayo parang may something na po ngayon dahil po sa tinatawag na iba ang House Speaker Kaya parang tayo ngayon, parang binaliktad na, ang daming nag-file ng bakit hinayaan ng ganyan. Ito si Bujide, ano ba yung niya, yung pagpamuno niya diyan sa House of Representatives. Oh, kailangan talagang yan huwag kayong sobrang tiwala sa kailangan kumilos na talaga ang gobyerno diyan. No, dahil hindi talaga pwede, hindi kay impeach ang presidente. Napakabait ang ugali. Walang tigil itong mga alipores ng mga Duterte. No, talagang abusive, napaka-abusado. Oh, no? Nagpuntahan sa House of Representatives para magbigay ng impeachment complaint. Pag ito po'y tanggapin ng Suljen, pag ito po'y tanggapin talaga, nakakahadlang na sa totoong at karapat dapat na ma-impeach. Ito po'y tanda na walang parang hindi malakas ang House of Representatives. Kaya dapat sana maibalik ito si Martin Romualdez at kumilos naman ang executive para ito parang baliktarin na naman ng ating Pangulo na pagkabait, no? Na wala tayong makikitang yung mga ground na impeachment complaint o yung mga ground na sinasabi nila walang katuturan o wala ka ebidensya, ito po mabasura lang. At kaya lang parang talaga parang distraction ito sa pamuno ni PBBM dahil may mga may mga nakakadisturbo ito sa trabaho ng ating presidente. Bising-busy pa naman siya sa mga proyekto. Tapos may mga naghahain din ng mga impeachment complaint, no? Ito wala namang katotohanan, no? Sinisiraan lang ang gobyerno ni PBBM. Yun lang mga kalahi, dapat sana na ito po wake up call po ito sa House of Representatives na huwag naman kayong basta-basta diyan para kayong nanghina diyan o para kayong walang lakas. Marami sa inyo na hindi na interested sa impeachment toward VP Sara. Yung mga kalaban ay kumikilos para magiging hadlang, distraction, nakakadisturbo sa trabaho ng ating presidente. Maraming iniisip para for the improvement sa ating pong bansang Pilipinas. Ngunit may mga distraction, no?
huwag ninyong hayaan, no? House of Representative ay yung mga membro na yan ay parang nanghina na. Ito pong mga membro ng House of Representative ay para kayong nagtampo dyan. Bakit kayo nagtampo? Kasi kayo po'y sangkot ng flood control anomalous. Baka yung mga budget ninyo, parang ni-reduce talaga yung budget ninyo, kaya kayo nagtampo, wala kayong nanglulupay-pay kayo, hindi na kayo interested, no, sa impeachment trial para ni VP Sara Duterte, at ngayon hinayaan ninyong may mga gumugulo sa atin pong mahal na presidente, no? May hinayaan ninyong may mga tao diyan na nagpapile ng na wala namang silbi. Kayong nasa House of Representatives, wake up call ito para sa inyo. Huwag ninyong hayaan, no, na makabalik ang kadiliman. Kayo naman, para kayong mga walang pinasahuran kayo ng gobyerno at pira ito sa taong bayan ang sinasahod niyo. Tapos para kayong walang lakas diyan, no? Kailangan gawin niyo diyan, no? Kung anumang mga dapat harangin ng mga walang katuturan at walang katotohanan, no? Distraction lang ng presidente, talagang harangan niyo diyan, huwag ninyong pahintulutan na makadominar. No? Dito lang tayo, no, mga kalahi, ito lang po ipaalala dahil po ay ating po napansin ay parang ibiniliktad ng ating mahal na presidente, at ito po ay nakakasalanta po talaga, nakakagulo, at ito po ay nagbigay ng hadlang o disturbo sa pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo, no? Nakaka-discourage ito kasi yung mga leader natin nagtatrabaho diyan sa gobyerno na atin pong pinaniwalaan at inaasahan, parang nanglulupay-pay. No, wala kayong lakas diyan, no? Kailangan na kayo na gising na kayo, no? No? Wake up na kayo lahat at magtrabaho kayo ng maigi, no, para sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas at sa gobyerno mapayapa, no, sa administrasyon ni PBBM, no? Kaya dito lang tayo mga kalahi, ang mensahe na iwan ko sa inyo, quoting from the Bible, the book of Rome, chapter 13 verse 3 to 6, no? Ang sinasabi diyan na walang tatag na gobyerno maliban na ito po'y tatag ng Diyos. So kapag sinuman ang lumalaban ng gobyerno, nagre-rebelde ng gobyerno, kayo po'y nagre-rebelde ng Diyos. Huwag ninyong hayaan na kayo po'y paparurusahan ng gobyerno, parurusahan kayo ng Diyos dahil lumalaban kayo sa gobyerno. Dapat kayo may respeto sa gobyerno at masunurin kayo sa gobyerno. Obey the government. Obey our President Bongbong Marcos.